Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-8 kabanata, ang sikreto ng ospital. Lumipas ang ilang linggo mula nang maglaho ang anino ni Dr. Salazar, ngunit ang baryo ay nananatiling nag-iingat. Ang ospital ay nakatayo pa rin sa gitna ng baryo, mistulang abandonado ngunit misteryosong hindi pa naaagnas ang mga kagamitan sa loob. Ilang residente ang nagtangkang pasukin ito upang kumuha ng gamit, ngunit laging may kakaibang nararamdaman, tila may matang nakamasid sa bawat galaw nila. Si Elias, Aling Bising, at Mang Celio ay nagtipon sa isang lihim na pagpupulong sa bahay ni Elias. Dala-dala nila ang mahiwagang aklat, na ngayon ay sinubukan nilang basahin ng mas malalim. Mayroong hindi tama, sabi ni Mang Celio habang tinititigan ang mga lumang pahina ng aklat. Ang ospital na iyon ay hindi ordinaryo. May mas malalim pang nakatago roon kaysa sa alam natin. Kung ganoon, kailangan nating bumalik, sagot ni Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi natin maaaring hayaang manatili ang lugar na iyon na puno ng kasamaan. Ngunit kailangang maging handa tayo, paalala ni Aling Bising. Hindi natin alam kung ano pa ang naiwan ni Salazar. Kinagabihan, naglakad ang tatlo patungo sa ospital. Dala nila ang mga anting-anting na gawa ni Mang Celio, at si Elias ay may dalang sulo na may langis na sinabuyan ng bawang. Nang makarating sila sa harap ng ospital, napansin nilang tila mas malamig ang paligid, at ang liwanag ng buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap. Binuksan nila ang pinto, at ang loob ay tila walang pagbabago mula nang ito'y iwanan. Ngunit ang kakaibang amoy ng nabubulok na laman ay nananatili sa hangin. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig, na parang ito'y sumisigaw ng babala. Sa gitna ng kanilang pag-iinspeksyon, natagpuan nila ang isang lihim na pintuan sa likod ng opisina ni Dr. Salazar. Ang pinto ay may ukit na mga simbolo na kahawig ng nasa mahiwagang aklat. Ito na nga, bulong ni Mang Celio. Ang lihim ng ospital na ito. Binuksan nila ang pinto, at tumambad sa kanila ang isang mahabang hagdanan pababa. Ang bawat baitang ay tila patungo sa mas malalim na bahagi ng lupa. Ang hangin ay mas naging mabigat, at ang kanilang mga ilaw ay tila humihina sa bawat hakbang pababa. Sa ilalim ng ospital, natagpuan nila ang isang malawak na silid na puno ng mga garapon na naglalaman ng iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Ang mga ito ay nakalagay sa mga likido na nagbabaga ng berdeng liwanag. Sa gitna ng silid ay may isang altar na may malaking libro na kahawig ng kanilang dala, ngunit ito ay mas malaki at mas matanda. Ito ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan, sabi ni Mang Celio habang lumalapit sa altar. Ang librong ito ang nagbigay sa kanya ng kakayahang magbago ng anyo at manupol ng buhay. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang libro, narinig nila ang isang malalim na tinig mula sa paligid. Hindi kayo nararapat na narito. Biglang lumitaw ang isang figura mula sa dilim. Isa itong anyo ng anino, ngunit hindi si Salazar, ito ang mas malaking puwersa na nagpapakilos sa kanya. Ang nilalang ay may pulang mata at tila sumisipsip ng liwanag mula sa paligid. Akala nyo ba ay tapos na? Tanong nito, ang kanyang boses ay parang nagmumula sa bawat sulok ng silid. Naglatag si Mang Celio ng mga anting-anting sa lupa at sinimulan ang isang ritual. Si Elias naman ay naghandang sumugod, dala ang kanyang gulok na may basbas ng mahiwagang langis. Si Aling Bising ay sinimulan ang pagbasa mula sa aklat, umaasang makakahanap ng sagot upang mapalayas ang nilalang. Ang labanan ay nagsimula, at ang silid ay napuno ng liwanag, at dilim na nagtutunggali. Ang nilalang ay mabilis, ngunit ang anting-anting ni Mang Celio ay nagbigay sa kanila ng proteksyon. Sa kabila ng kanilang tapang, tila hindi sapat ang kanilang lakas upang talunin ito. Ang libro. Sigaw ni Aling Bising. Kailangan nating gamitin ang libro upang iselyo siya.
Habang abala si Mang Celio at Elias sa pagpigil sa nilalang, lumapit si Aling Bising sa altar at sinimulan ang pagbasa ng mga nakasulat sa malaking libro. Ang bawat salita ay tila apoy na lumalabas mula sa kanyang bibig, at ang silid ay nagsimulang manginig. Sa wakas, isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong lugar. Ang nilalang ay napasigaw, at ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho. Nang mawala ang liwanag, ang silid ay nagbalik sa katahimikan. Ang libro sa altar ay biglang nasunog at naging abo. Tapos na ba talaga? Tanong ni Elias habang pinupulot ang nahulog niyang bulok. Sa ngayon, sagot ni Mang Celio. Ngunit ang ganitong uri ng kadiliman ay laging may natitirang marka. Kailangang manatili tayong handa. Lumabas sila ng ospital, dala ang natitirang aklat at ang mga aral mula sa kanilang karanasan. Alam nilang hindi iyon ang katapusan ng kanilang pakikibaka, ngunit sa pagkakataong ito, nanalo sila laban sa dilim. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.